Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is March 18, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may SM City North EDSA, dito yan sa may Bago Bantay, Quezon City. Annex po yan. At dadalhin po natin sa may Valenzuela Medical Center sa may Padrigal, Karuhatan, Valenzuela po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan at kung anong pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Nilalagay ito kahit tumukwang. Tapos Sa likod, yun. Nilalagay nila yun eh, ba? Ito, kaya sila nilalagay nila sa mga sale. Pwede ba yun, sale ba nila? So long as it adheres pa rin po dun sa ating quality standards. Meaning, syempre, kaya tayo merong best before at may mga expiration date. Ano? Pero kung may mga promotional po, syempre, allowed naman po yan. In fact, kumukuha din po sila sa FDA ng mga promotional permits para po maibenta. So, syempre po, okay naman tayo dito, especially if the purpose is to market ang kanilang mga brand or ipapakilala kung ito ay bago pa. Ngayon po, kung ito ay expired na at sinil, syempre, hindi na natin kayang i-guarantee yan. Kapag po ganito, hindi na dapat siya binibenta. Hindi ba nabenta nila mga 3 months to ano ba? Ay, parang ako ay consume agad. Kasi meron dyan mga magpapagtatalo dyan, sabi niya, hindi, pag best before, pwede pa. Oo nga. Pagka expiration date, wala na talagang Parang tawaran. sabi pag nag-expire daw, ito, attorney ko sumunod. Pag daw ito na-expire na siya today. Pwede pa raw siya for 6 months pa raw yun eh. Actually, kami po sa Food and Drug Administration, when we say expiry, beyond that expiry period, or beyond that date, we cannot guarantee the safety and the quality of that product. Kasi po, syempre, pag yan din nila sa atin, meron yan mga certificate of food analysis. So, syempre, diyan natin na-analyze yung shelf life nila. So, kapag po ito ay nag-go over, hindi na po natin kayang i-guarantee. Pag yung manufacturer, o sinabi ko naman na kung magkakontrata ko natatapos sa expiration date. Exactly. Di ba? Pagka kinain yung lampas doon, hindi ko na yan sagot. Yes. Pero yung best before, ma'am, ano ba yung best? Best before. Best before is already, the same lang din naman Best po yan. before is expiration date. Pero yung expiration, pwede mo pa rin siya. Kaya mas masarap siyang kainin. So pag best before, eh di ba kinain mo lampas, hindi na best, pero pwede pa. Ay, teka lang, may pahabol ako. Ang dami tanong tuloy-tuloy. Iyan ko sa mga palengke, dami natin pili doon ng mga takal-takal na Gata? mayonnaise, cheese, powdered milk. Ano nabibili ka? Margarine. Oh, nakikita ko So, yan. bumibili ako noon. Yun tinatakal, yung wala, di ba alam ko ng brand yun, ha? Tinatanggal na. Ano na to? Yan. Tungkol naman po dyan sa mga nire-repack. Nire-repack, siyempre pag yan ay nire-repack, wala na yung label. Oo Di ba? Kasi nga repack ay. Lalo na yun sa palengke. No? Nakaka-witness din naman po tayo niyan. Ako naman po ay namamalengke din linggo-linggo. No? So, Hindi lang halata. kaya lang po, siyempre, pinag-iigat natin yung ating mga kababayan. Unang-una, hindi natin alam yung proseso Correct. ng Pag-handling. pagtatakal. Oo. Baka mamaya hindi mo alam na nadapuan na pala ng mga insekto. Nagapangan ng ipis. Or baka expired na nga, ma'am, di ba? Actually, isa pa yun sa susunod kong sasabihin, hindi natin alam kung meron bang certificate of product registration itong mga nire-repack na ito, no? So, ibig sabihin, hindi natin alam kung dumaan po ba yan sa masusing evaluation ng Food and Drug Administration. Baka po mamaya may mga matataas na content sila na nakakasama sa ating kalusugan. So, syempre, hindi ko din naman masisisi ang mga consumer na nagtitipid or medyo kaunti Lalo lang talaga ang budget. pero paalala natin yan, lalo ngayon at nahihirapan tayo lahat dahil dito sa pagtaas sa price. Pero wag tayong Baka sakali. harimunan. Harimunan. Oo. At saka syempre, pinapaalalahanan pa rin natin sila na yung mga ganito po ay hindi safe eh. Lalo-lalo na po kasi meron tayong tinatawag na labeling requirement. So, bakit ba tayo may labeling? Para alam natin ano ba yung content nito, may mga allergens ba ito. So, kaya po meron ito. At saka lalo-lalo na yung mga expiration date na At hindi sino sinusunod ang nila sa gumawa? mark. Nakakabulin mo. Di ba? Correct. Sino yung brand? Dapat Pero alam mo kung sinong gumawa, alam mo
sino hahabulin? Correct. Yes po, yung accountability and kami po, so sa FDA, kapag po nagko-conduct kami ng mga inspections at nakita po natin na may violations, hindi po kami tumitigil lamang dun sa mismong nag-distribute. Nagkakaroon po kami ng product traceability, hindi lamang po sa pagkain, ganun din po sa mga gamot, no? Kasi po, gusto nating malaman kung saan ba ito nagmula, sino ang papanagutin natin, kasi ang primary mandate po natin is to safeguard public health. Ayun, para magpaalam tayo kay attorney. Ito muna yung mensahe nyo doon sa pamilyang Pilipino para mabigyan sila ng ikang peace of mind sa kaligtasan ng kalusugan ng kanilang mga baby at iba pang mga health products sa merkado, attorney. Yes po. So sa ating po mga kababayan na nakikinig, no, at mga nanonood po ngayon, so pinag-iingat pa rin po natin kayo, no, sa mga produkto, no. Kaya po tingnan niyo po ang ating website, ganun din po ang ating mga social media pages. We have our Facebook page, Food and Drug Administration Philippines, kung saan po kami po ay naglalabas sa mga public advisories, no, para po malaman ng publiko kung meron ba kaming dapat ipaalala na huwag bibilhin or mayroong nakakasamang produkto, no? Para naman po for this specific product recall naman po, ang FDA po ay from day 1 na naka-receive tayo ng communication, ito po ay patuloy natin minomonitor, and we are here po to ensure safety, quality, and effective products po, especially for your babies and for your toddlers po na nagko-consume nito. So rest assured po that we will keep in touch through our social media pages, and we would like to thank our media partners, Ma'am Susan and Sir Mark, for the opportunity para ma-explain at mapaalalahanan natin ang publiko, no, na parang wag silang mag-create ng panic sa mga ganito. On hand po tayo. Meron sila ng peace of mind at mapapadalas ka dito dahil ang daming tanong. Ako ay sabi nga ho na aming tagapagpakinig, maraming salamat po sa inyong endeavors for the nation. Endeavors, oo, diba? Thank you po, Kasi naman, FDA, ha? sa mahabang panahon, Oo. wala masyadong nakakausap sa FDA. Oo. Pwede na lang natin din na si attorney. Ay, yes, Bago pa lang si attorney, pero Yes po, ako po ay very energetic. kasabay ng aking minamahal na Director General Attorney Paulo Estesto, no, siya po ang naglagay sa akin to address nga po yung mga concerns and issues ng Saka public. napaka-importante niya na mayroong nakakausap sa FDA. Maraming salamat. Diba? Na mayroong magsasalita every time na may mga tanong tayo, diba? Ang dami-dami sabi mo, sa Siyempre, na bibili. pagkain yan eh. Na walang label, kung tuturo natin kay attorney. Sige, alam niyo lamang po sa amin. Susubok natin yan. Ay nako, thank you very much po, Attorney Kay Ann Magundaya Borlado. Maraming salamat po at kapagsalita ng Food and Drug Administration. Babalik din sa FDA. FDA office, sana walang traffic dahil wala Wala. namang bibiyahe masyado. Maluwag daw, sabi ni Ma'am. Oh, 10:39 in the morning. Usap tayo. Super Kwentuhan with Mark and Susan. Ako po, si Karen E. Santa Cruz ng Big Time Balita. Big time na pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa amin. At dahil dito, ang Super Radio DCWB ay #1 sa buong taon ng 2025. Ngayon 2026, walang patid na Big Time Balita ang aming hatid dahil sa Super Radio DCWB. Kalaban ng fake news, dapat totoo. Dahil iba na ho talaga ang panahon ngayon, mga kapuso, yun ang matinding init na biglang may manakanakang pag-ulan. Lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunimax food supplement. Ang Immunimax ay gawa sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito po yung available in Cap. No, rather than gumamit talaga ng mga food, no? So, pwede rin sa pati itong mga dry-free natin, baka pwedeng walis-walis na kung gagamit ng food o na may tubig para Yung habit niya, sabi nga ni Sir Jerry, yung habit mo minsan dapat baguhin mo. Kasi tayo, nakasana sa mga Pilipino lalo gusto talagang itap-itap na sasakyan, ganyan. Laging linis na linis. Pwede naman siguro minsan na lang yan. Hindi mo naman uupuan yung labas ng sasakyan, nandun naman sa loob, ikaw nakaupo. Kaya ano na yan na medyo mahal ka mo. yung ano din, pwede rin, di ba? Kung kayo'y magpapalis po ng mga toilet bowl ninyo, no? O kaya mga shower heads. Meron na po ngayon yung mga sinatawag natin na low flow, no? Na mga faucets or yung mga shower heads, no? Kasi minsan, ang nangyayari, pag halimbawa natin na pag nakapag-pressure
dami yung nasasayang na tubig, no? So ang ibang mga makasama natin sa bahay ang ginagawa, kinokontrol yung valve nila, yung valve tinatawag sa mainline, sa metro mo para hindi ganun kalakas yung pressure, no? Para halimbawa, pag malakas yung pressure, pag nagkatawa kunyari ng isang tasa, mas marami pa yung natatapon kasi ang lakas ng pressure. So, ito sa mga paraan para kahit pa paano talagang maiwasan yung nasasayang na tubig. Kasi yung mga maliliit na mga habits na to, pag sama-sama natin ginagawa, mas malaki yung maaabot ng ating supply ng tubig. Oo. Tsaka ano daw, no, Jerry, mas matipid daw talaga generally yung shower kaysa sa nagtitimpa. Ang sinasabi kasi nila, kapag sa ano daw, kapag sa shower for example, no, ang generally pag sa shower ka, tuloy-tuloy yan eh. So, mas ano mas malaki talaga, mas marami yung tubig na nasa konsumo mo kesa doon sa kesa doon sa yung ko na control mo. Kung hindi mo papatayin yung shower ba, nagsashampoo ka. Oo. Eh, kung hindi mo papatay eh. Pero ba, nagshampoo ka, patay mo muna, patas mo na humon mo na yung buhok mo sa kamo mo. Shower. Mas Di ba, matipid isa pa na rin. yung isang buong tabo, no? Oo, isang buong tabo yun eh, sabi ko. Laglag sa tiles yun eh. Di ba, Jerry? Mas marami Oo, yung minsan kasi kapag yung tabo at saka yung mga excess probably sa buhok, no, na para talagang ma-release mo yung tahino. Usually kapag tabo at saka timba, mas control mo yung sa katawan eh. So, kasi dun sa pag-shower, lalo na yung mahilig sa mga long showers. So, ito yung tipong ang dami talaga ng tubig na nagagamit mo, no? So, kaya ang sabi natin, kung hindi naman talaga makakagamit ng timba o kaya ng tabo, no, sa mga tao nag-shower, take short showers instead and make sure na kapag nagsasabot ka, medyo i-off mo naman muna yung shower. Malaki pa kung para pa sa At hindi naman sa atin yung yung mga ordinansa na talagang kahit pa paano dapat halimbawa yung mga pagtitilig ng halaman, no? Dapat sana ginagawa natin yan either early in the morning o kaya kapag walang araw sa gabi, no? Para ang evaporation ay less, no? Ibang bansa talaga, kaya pinagbabawal pa eh, no? Dahil ang priority mo talaga kapag ganitong halimbawa may mga supply constraints ka, ay yung paggamit ng tubig for personal and hygiene purposes. Yung mga recreational at saka yung mga Continue straight at the first traffic light. Then, at the second traffic light, make a sharp right. Kailangan mauna talaga for personal and hygiene Dito purposes. sa ibang bansa, pag nakita nilang nakamonitor sila sa metro, pag lumabas na doon sa allowed ka na ikonsumo mo, pupuntahan ka. Oo. Sabi mo, gumagamit pa kami ba sa inyo? Bali naman ng konso. Pero meron din naman bansa na yung mga maulad talaga na wala sa kanilang natatapon ng Tubig. kasi lahat ng tubig nila, wastewater, recycle. Hindi na kagaya sa atin, marami natatapon sa Ilog Pasig, papunta ng dagat sa Manila Bay. Kasi wala pa tayo sa ganoon. Wala tayong recycling, Oo, modernizat. Diyan ang trabaho naman na yun, Sir Jerry? Oo. Yung tubig natin dito, for yung wastewater na binabanggit mo, Mark, ginagawa natin yung treatment, pero hindi pa dun sa punto na talagang magagamit mo siya for contact purposes. Ang ginagawa na natin dito, nililinis natin yung tinatawag na wastewater o yung gamit na tubig para pag binalik mo to dun sa mga kainugan, hindi na ito makakadagdag sa pollution. Pero unfortunately, hindi pa ito dun sa punto na pwede mong gamitin sa paliligo. Although may mga ilan na gumagawa na ginagamit yung wastewater, for example, yung ala Singapore na kung pwede mong inumin, no? Dito rin pwede mong inumin, pero in small quantities pala. Di ba, pupunta tayo sa teknolohiya na yan? Talaga. Okay. Sir Jerry, maraming salamat sa mga tips na binigay mo, ha? Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Huwag lakad ka na lang, malang gasolina. Sir Jerry Sevilla, Director of Corporate Communications Affairs ng Manila Water. Pabayaan lang.
natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa mga pag-ingat. At God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo igagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala, this is Jam pa rin, the Filipino channel ng Nippon. Paalam po.